Ang buhay estudyante ay isa nga namang pinaka-memorable sa buhay natin, lalo na pag-apak natin sa kolehiyo. Ito ay isang kwento ng binata na itago na lang natin sa pangalang Rodel. Galing sa mayamang pamilya si Rodel, at lahat ng kanyang pangangailangan ay suportado ng kanyang mga magulang. Masayahin siya, palakaibigan, pero ang kanyang isang katanggihan ay ang pagiging madalas papalit-palit ng kasintahan. Nang isang hapon, pagkatapos mamasyal kasama ang isang babae na kakakilala niya lang ng mga halos isang linggo. Inalok niya itong ihatid sa loob ng subdivision kung saan ito nakatira. Pagdating sa village gate ay pinahinto sila ng gwardya dahil sa pinagbawalan nitong pumasok ang sasakyan na hindi tiga roon. Dahil sa pagbabawal ng gwardya ay uminit ang ulo ni Rodel at nakipagtalo siya rito. At dala ng kanyang bugso ng damdamin ay minura-mura niya ang gwardya. Pilit siyang pinahinahon ng babae at kalaunan ay nakapasok na rin siya sa subdivision para maihatid ang babae sa kanyang bahay. Tumambay muna siya sa bahay hanggang abutin ng gabi. Nung paalis na siya palabas ng gate ng subdivision, lingid sa kanyang kaalaman ay nagkimkim na pala ng puot ang gwardya at may masama na itong binabalak. Sa di inaasahan, si Rodel ay nabaril at binawian ng buhay. Sa araw ng kanyang burol ay maraming kaibigan at kaanak ang nakiramay. Maya-maya ay napansin ng nanay ni Rodel na nagriring ang kanyang cellphone sa bag at kahit umiiyak pa ito ay tinignan nito ang caller ID pero walang nakalagay na numero o hudyat kung sino ang caller. Nang sagutin ng kanyang ina ang tawag ng hello, nakilala niya ang boses ng kanyang pinakamamahal na anak na si Rodel. Ang sabi ni Rodel, "Mama, ayaw ko pa po mamatay, tulungan mo ako mama, ayaw ko dito." Nabagsak na lang ng ina ni Rodel ang cellphone at hinimatay. Salamat po muli sa inyong panonood at huwag pong kalimutan mag-subscribe at like for more videos. Kung meron kayong kwento na true scary stories ay pwede ninyo akong padalahan ng email. Maraming salamat po.